May nag-chat po sa akin kanina, sabi niya, "Dol, yung babae na yun na nareaksyonan mo kagabi, paubaya mo na sa akin yun." Oo, chat po sa akin. Sabi ko, "Bakit? Sinong babae?" Oh, siyempre makalimutin na tayo, parang si Alice Guo, eh. Sabi niya, "Yung nireaksyonan mo kagabi." Sabi ko, oo, yung nagmura sa ating mahal na Pangulo." Sabi niyo, yun. Ipaubaya mo na sa akin yun kasi alam mo, Dol, gigil na ako diyan. Oh, sabi ko, "Bakit nanggigigil ka?" Sabi niya, parang gusto niya daw gawing ano, eh, ay, hindi man gigil na sasaktan, pero sasaktan yata sa ibang parte, eh. Alam niyo na, eh. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, "Ay, putang ina, ganun pala." Ibang pananakit yan, ah. Eh, hindi, alam, sabi ko nga, hindi ka pwedeng pumasok dun sa kuweba na yan, kasi si Kibs lang ang pwedeng pumasok dyan. Hindi mo pwedeng panggigilan yan, ano ka ba? Diba? Pa-shoutout naman, idol, Armando Solar, shoutout po, ah. Oo. Type ko siya. Sabi ko nga, hindi nyo pwedeng panggigilan to, kasi itong babae na to, ay talaga namang ano yan. Oo. Si Kibs lang ang dapat maglabas-pasok sa kuweba. Diba? Ha? Huwag kayong pumasok doon. Hindi nyo naman pag-aari yung kuweba na yan. Bakit papasukin nyo? Di pwede yun. Anyway, bakit napapag-usapan natin to? Kasi totoo po, may nag-chat talaga sa akin. At bakit ito, itatopic natin? Kasi grabe po ito makapangbastos sa ating mahal na Pangulo. Diba? Oh, wait lang. Bigyan ko lang tong jacket. Ay, nako. Wag na daw kasi nilawayan na. Oh, eto na. Eto na, handa na ba ang lahat? Press 1 nga po para masimulan na po natin. Pero bago natin ito i-play, yung gigil nyo, ikalma nyo. Ikalma nyo yung gigil nyo, okay? Kasi namang gigigil kayo dito ngayon. Oo, sa babaeng ito, diba? O, talagang mapapakamot kayo sa inyong mga ulo. Kung lalaki ka, mapapakamot ka sa inyong mga ulo. Saan? Sa gitna, ulo. Yung gitna ba? Diba? Oy, salamat po kay Gerald Samson sa kanyang pakulay sa ating live. Maraming salamat po sa blessings. Ayan. So, eto na nga. Nag-press 1 na sila. Handang-handa na sila. Oh, mag-helmet muna kayo dyan. Eh, mapapakamot talaga kayo dito ngayon. Diba? Sa ulo ba? Hindi dito, yung ulo sa gitna. Okay, simulan na po natin. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako nga po pala si Zarina Bonafe. Muli, nagbibigay sa inyo ng opinyon at sa loobin, personal kong opinyon. Okay, magbibigay daw po siya ng opinyon. Tingnan natin kung opinyon ba yung ibibigay niya. Okay? Kasi opinion daw, eh. O di pagbigyan natin. Sa lahat ng mga ginagawang panggigipit at pangbabalasubas ng gobyernong ito. Ang gobyerno natin, binabalusubas kayo, ganon. Ang gobyerno pala namin, hindi nyo pala gobyerno. Gobyerno namin, binabalusubas kayo. Sa tingin mo, sino yung naunang mangbalasubas? Sino? Sinasagot ba kayo ng Pangulo? Hindi. Diba? Kayo, yung naunang mambalasubas dyan sa inyong mga pautog rally. Sige mo, pautog rally ba? Binabalusubas nyo yung Pangulo. Oo, ginagawa nyo ng fake news yung Pangulo. Winawalang hiya nyo yung Pangulo. Sinisiraan nyo yung Pangulo. Kayo yung nambalasubas. Hindi po ang Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Kasi kung titingnan mo, tahimik lang naman po yung ating Pangulo. Pero,
Ang tahimik na tao, delikado yan pag sinagad nyo. Ha? Hindi ang katulad ni Digong na parang sirang plaka. Na banat dito ng mga mura doon, mura dito. Hindi ganun ang ating Pangulo. Hindi ganun ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, ang taong tahimik, deadly. Sinasabihan nyo ngang weak leader eh. Grabe na yung panlalait nyo. Alam nyo, hindi kayo makamove on sa sinasabi nyong bangag. Asar talo kayo eh. Partida, hindi pa nagsasalita yung Pangulo. Asar na kayo. Pag nagsalita naman yung Pangulo natin ng kaunti, binabantayan nyo. Nilalait nyo. Yung mga nanlalait ngayon, di ba kayo yun? Kayo na nga yung nanlalait, tapos pag nagsalita ng kaunti yung Pangulo, sasabihin, ginigipit kayo. Oh, matino ba yan? Ikaw na babae kang pukpok, sorry. Pukpok tuloy, mabilis talaga yung bunganga ko mag-release talaga. Parang shotgun yung bunganga ko ba? Parang ganun, no? Diba? Oh, pasensya na, nadulas lang po yung bunganga. Oh, shoutout kay Luz Biminda, Jeronimo. Ayan, may kamag-anak si Jeronimo dito, jakita natin kasi kamag-anak to ng artista. Kamag-anak to ng artista, jakita natin yan. Ito na, tuloy natin. Sa aming pinakamamahal na pastor. Bago po ako maglahad ng sarili kong opinyon, gusto ko po munang... Ano ba? Sariling opinyon o sariling panlalait at pagmumura sa Pangulo? Ha? Kasi ang sa nakikita ko yung reaksyonan ko sa'yo kahapon, hindi opinion yun eh. Diba? Minura mo yung Pangulo. Ginago mo yung Pangulo. Hindi opinion yun. Oh, tuloy natin. Helen Reyes, shout out. Kayo na before po, bago pa ang page na to, meron na akong previous page. Wala naman kaming pake. Kahit may previous page ka pa, wala kaming pake. Siguro sasabihin mo, dahil nawala daw po yung page niya, isisisi mo na naman sa administrasyon. Sige, baka nawala nga naman. Play natin. Naginurgor ng gobyernong to. Tatanga-tanga ka kasi. Dapat kasi sumusunod ka sa rules ng Facebook. Kasi pag hindi ka kasi sumunod sa rules ng Facebook, napakahigpit niyan, magkakaroon ka ng violation o di kaya maa-unpublish yung iyong Facebook page. Dahil nagloko ka, tatanga-tanga ka pagdating sa social media, sa Facebook, nagkaroon ka ng violation. Ang nagbigay sa'yo ng violation, ang Facebook. Bakit isisisi mo ngayon sa administrasyong kupal ka? Anong kinalaman ng Pangulo sa Facebook page mo? Hindi ka nga kilala ng Pangulo. Hindi nga kilala. Hindi nga alam kung anong Facebook page mo. Piling mo naman nakafollow sa'yo ang administrasyon or ang Pangulo. Sino ka ba? Sikat ka ba? Ha? Ayan tuloy sabi ni Melanie Buntilaw. Sabi niya, bilat ni mo day. Oo nga ginurgur daw ng administrasyon yung kanyang Facebook. Putang ina, sikat ka ba? Kilalang kilala ka ba? Para sabihin ginurgur yung Facebook mo? Uy, ragaba! Sus Mariusep! Ay, salamat po sa 373 tamsak natin dyan. Maraming salamat po sa nagpatamsak dyan. Tuloy natin. After po nilang ginurgur ang SMNA page, eto naman kasi, alam mo naman, sa Facebook kasi, bawal kang magpakalat ng mga fake news. Okay? Kasi, pag nagpakalat ka ng fake news at na-mass report yung Facebook page mo, matik,
Okay? Maa-unpublish yan o magkakaroon ka ng violation. Pag na-unpublish kasi yung Facebook page, wala na. Goodbye. Diba? Oo, ganun po yan. Huwag mong isisi sa Pangulo. Kasi hindi naman yung Pangulo yung nag-report sa'yo. Siguro yung mga supporter, pwede kasi pag makita nila na fake news yung mga nilalabas nyo dyan, matik, i-report ka niyan. Lalo na't sumusuporta sila sa administrasyon na to. Diba? Sa Pangulong ito. Oh, huwag niyong isisi. Huwag niyong isisi lahat sa Pangulo. Tandaan nyo. Diba? Ewan ko ba't ganun kayo. Oo, puro na lang ang bagsak. Pag may mangyari sa inyong gamit dyan or sa inyong mga Facebook account, ang kasalanan, Pangulo. Diba? Pag na-unpublish yung inyong page, kasalanan ng Pangulo. Diba? Oh. Nagpunta yung kapulisan dyan para mag-serve ng warrant of arrest kay Kibuloy, kasalanan ng Pangulo. Diba? Bumaha sa Metro Manila. Bumaha sa Metro Manila at umalis si Sara Duterte papuntang ibang planeta. Kasalanan pa rin ng Pangulo. Tumulong yung Pangulo sa baha sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil lumulutang na sila sa baha, kasalanan pa rin ng Pangulo. Kasi nagpapakitang tao daw yung Pangulo. Pakitang tao daw yung ginagawa. Pag hindi naman pumunta yung Pangulo sa baha at nanahimik lang doon sa opisina niya, sasabihin tamad yung Pangulo. Hindi gumagalaw yung Pangulo. Diba? Oy, Ma'am Tamura, mega love shoutout. Salamat po sa 473 thumbs up natin dyan, ha. Ano bang dapat gawin ng Pangulo? Saan palulugar? Diba? Saan palulugar? At least, ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi tutulog-tulog, hindi papasyal-pasyal, na mag-concert-concert lang dun sa Germany. Diba? Ang Pangulo natin, lumabas man ng bansa, pero trabaho ang kanyang ginagawa. Para sa mga Pilipino ang kanyang ginagawa. Diba? Ay, FSK11, mega love shoutout, ha. Para sa bansa, para sa Pilipino ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Okay. Hindi po pa-concert-concert lang. Pa-Taylor Swift. Diba? O, tuloy natin. Sumunod ang FB page ni Pastor. Isa-isa na kaming gugurgur ng administrasyong to. Sino ba kasi yung nagmamay-ari ng Facebook? Si Facebook ang nagmamay-ari ng Facebook. Hindi po ang administrasyon. Hindi ko maintindihan. Administrasyon na pala ngayon ang may-ari ng Facebook. Bakit sinasabi mong ginugurgur kayo? Di ba? Gumawa kayo ng violation, matik yan. May parusa talaga yan. Ako nga, yung luma kong Facebook page. Di ba? Nagkaroon ako ng violation kasi may nalabag ako eh. Well, okay lang yun. Oh, alangan namang isisi ko sa Pangulo, kasalanan to ni PBBM kasi nagka-violation ako. Alam mo, epekto na yan na yung kakatsupa mo. Kakatsupa? Kakaisip mo kay sa pastor mo. Sorry for the word. Mali ako. Nadulas lang yung bunganga ko. Oh. Diba? Nagkaroon ng hangin yung utak mo eh. Sa kakatsupa. Tsupa tuloy kasi. Ay, nako. Makalimutin na ako. Sorry. Oh, sorry. Hindi ko na maalala, Your Honor. Hindi ko na maalala. Medyo sa farm kasi ako nung nakatira. Sorry napalpak lang. Hindi lang ako, medyo napalpak lang. Ha? Hindi ko naman po sinasadya. Ay, napakabait kong tao. Tapos sasabihin mo, sinasadya mo, ballpoint man. Uy, hindi po ako ganun. Ako po, ay hindi po ako ganun, no?
Pag sinabi ko pong ganon si Ballpoint Man, mabait po si Ballpoint Man, hindi nagmumura. Nagbebenta po ng nagbebenta ng Bible verse si Ballpoint Man. Ay, sorry, kayo pala yun, nagbebenta ng Bible verse. Para kayong tanga sa bus, aakyat kayo, tapos magdasal-dasal kayo, tapos sabay limos. Tapos bibentahan mo kami ng ballpen, kayo pala yun. Akala ko ako eh. Sorry naman. Diba? Sa lahat ng sumusuporta, nagpo-post, nagbibigay ng mga opinion about sa nation building, sa lahat ng mga pinag-share namin about sa mga NPA, pag-i-expose sa mga kawalang hiyaan nila. Ini-expose nyo yung kawalang hiyaan ng mga NPA, tapos nananawagan si Robin Padilla doon sa mga nagbagong buhay na kunong mga NPA na yun daw yung magbantay kay Sara Duterte. Tapos, may nakita akong video, ang sabi ng tatay mong Digong, mabuhay ang NPA! Pag yun na pinapaikot yung mga Pilipino. Diba? Wag! Hindi kami uto-uto. Diba? Utuin nyo na yung sarili nyo, wag kami. Diba? Papaikutin pa tayo nitong tsumutsupa na to. Sorry. Sampalin ko nga yung utak ko. Medyo, nakakalimutan ko talaga eh. Oo, may napanood kasi akong balita, movie, na may isang babae, siya, pastoral. Idol niya yung isang pastor, tapos, may mountain dun sa taas. Pag 10 oras kantahan muna sila, simba-simba kunyari. Simba-simba ko, no? Tapos, kantahan, worship ko no sila. Oo, ganun yung ginagawa nila. And then, pagka 10 oras ng gabi, aakyat sila dun sa mountain. Magpajama na yan, maligo. Tapos may palmolib pa. After nyan, doon na yun. Marinig nyo yung, ang maririnig nyo doon, kasi mountain yun eh. Maririnig po sa baba. Oo. Maririnig po sa baba. Ang maririnig sa baba, ganito. Yun po yung naririnig doon sa taas. Hanggang sa baba, maririnig yan. Oo, sabi naman ng babae, kuminasay! Tapos, yun na yun. Sasabihin ng pastor dun sa tuktok, ako ang ama! Basta ganyan yung kwento sa napanood kong movie. May movie pong ganun. Di ba? At nangyayari po 'yan pag 10 oras ng gabi. Di ba? May pluk-pluk. Ang title nga nung movie, pluk-plukan. In short, pluk-pluk. Di ba? Pluk-pluk. Pluk-plukan sa mountain. Pluk-plukan sa mountain. Doon po 'yan. Doon po nangyayari 'yan. Di ba? May movie 'yan, movie po 'yan. Oo, totoo po 'yan. Oo. Hindi po ang sabi po doon, ang nakasulat doon sa mountain, ako ang may-ari ng karne mo. Nakasulat po 'yan. Ako ang may-ari ng karne mo. 'Yun. Movie lang po 'yan ha. So hindi naman po 'yung pwede sa mga bata, no. Para lang sa mga ikaw pwede ka rin manood nun. Pwede. Bigyan kita pasahan kita ng ticket para makapasok ka. Tuloy na nga natin to. Pasensya na, nakwento ko lang sa inyo yung mga pelikulang napanood ko. Ha? K.O. Oy, salamat po sa 618 thumbs up natin dyan ha. Maraming salamat. While tinanggal nila yung mga Facebook page namin. Pero hindi kami nagsalita. Hinayaan namin kayo. Nagsalita ka ngayon. Anong hinayaan? Nagsalita ka ngayon. Alam mo, tama na yung kakakain mo ng pulburon. Matanda na kasi. Pero tingnan nyo may filter kasi.
Next time, tanggalin mo yung filter mo, Katulad nito, si Ballpoint Man, may kitang-kita yung mga pimples ni Ballpoint Man, Walang filter yan. Diba? Hindi po tayo gumagamit ng filter dito. Ito, parang bangkay na nabuhay, Grabe yung filter, paano pag tinanggalan pa ng filter yan? Tanggalin mo nga yung filter mo. Nakakahiya ka, promise. Grabe. Ano ba yung dapat? Kasi kung may titingin sa yung lalaki, saan ba dapat ma-in love yung lalaki? Sa'yo ba talaga o sa filter? K.O. Diba? Baka ma-in love sa filter siguro yung mga lalaki dyan. Ay, shoutout kay Nilo Tumenes, Kayong nandiha sa Meta, diha sa Facebook Philippines. So, ang nasa Meta pala ay ang administrasyon. Bago na pala, Actually, hindi kasi ako updated, Hindi ko alam yung mga ganun, Pwede na pala yun. O kayo, ganito pala yung nanonood sa akin. Alam ko, sa 1,600 na nanood po sa atin ngayon, may mga Facebook page kayo. At alam ko, Ma'am Dalisa Enrique, shoutout. At alam ko, na yung iba sa inyo nagkaroon ng violation. So, ang dapat pala nating sisihin ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos. Pag na-violation pala tayo sa Facebook, sisihin pala natin ang Pangulo. Diba? Hindi ko alam ba't ganyan yung takbo ng isip nitong babaeng ito. No? Wala talaga. May narinig kayo sa amin? Wala. Pero ngayon, kailangan na rin naming sabihin. Bakit? Bakit? Pagkatapos nito, baka mamaya, gugurgurin nyo naman yung page ko. Gugurgurin yung page mo? Ano bang page mo? Ano bang pangalan ng page mo? Grabe naman. Wala ka naman silbi. Bakit gugurgurin yung page mo? Ang may papayo ko lang sa'yo, may papayo ko na sa'yo, magbagong buhay ka na lang. Tigilan mo na yung kakadikit-dikit sa pastor mo, sa bagay. Batugan ka. Ang alam mo, magpasarap lang sa buhay. Kasi walang alam na trabaho to. Ito. Walang alam to. Papakatanga lang dyan kay Buloy. Nagiging, kumbaga, marami po sila. Okay? Marami sila. Kumbaga, marami sila, pero lahat sila tinamaan na yung kuweba. Lahat po yan. Kumbaga, pipili na lang yung kanilang pastor. Alin yung gagamitin ko ngayong gabi? Ngayong 10 oras ng gabi, alin yung gagamitin ko dito? Ano ang papasukin kong kuweba? Ito. Ay, naligo na ito Pasukin ko muna yung... Maya-maya, punta ka dun sa Glory Mountain, Maligo ka muna. Ay, alam mo na, maglaro tayo doon ng lato-lato. Di kayo nahiya na parang ginagamit lang yung inyong karne? Diba? Ganun yung dating Pag gusto niya, gagamitin yung karne niyo. Diba? Ganun yun. Kaya, sabi ni Joshua, pakita, baril kita. Sabi ni Joshua Lingeras, pakita ka sa akin. Kasi pag ikaw makita ko, yung bala ng aking baril, tatagos sa bungo mo. Bala, Sinasabi ko yan dito sa live. Live ko, sinasabi yan. Partida sa live ko sinasabi. Kayo magsasalita kayo dyan, mga dami accounts kayo. Mga duwag kayo. Partida yun Live. Tuloy natin. I don't care. Gagawa na rin ako ng bago. Total, tinanggal nyo na rin naman yung lahat-lahat. Sabi niya, pag na-report daw yung page niya na to, gagawa ulit siya ng bago.
Pwede gumawa ka ng bago. Diba? Pwede para kang tanga. Gawa ka lang, kahit pa 10, gawa ka 10. Lahat ng mga dating mga files namin. Lalo na itong Facebook Philippines. Pigil talaga sa Facebook Philippines eh. Bakit? Anong ginawa ng Facebook Philippines? Sige nga. Hawak na ng kaning mga Amerikanong ambot no may gusto niyo makita yung Facebook? Wait lang, ibababa ko. Report niyo, i-mass report niyo kasi nagre-request siya eh. O i-mass report natin ha. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Hindi, mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya. I-mass report natin. I-pick down natin yung ganyang page. Sige. Sabay tayo mamaya. Pagtulungan natin, i-mass report natin yung page ha. Mamaya. Ibababa ko yung link ng kanyang Facebook. Ibababa ko. Ha? I-mass report po natin. Tuloy muna tayo dito. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, kasi pag end live ko mamaya, pag nagtapos ako sa live, ibababa ko yung link. Ngayon, pagbaba ko sa link, i-report natin lahat. Sabay-sabay natin i-report. Diba? Bukas, wala na yung Facebook niyan. Tapos, ang sisisihin niyan, si Pangulong Bongbong Marcos na naman. Samantalang, tayo yung may kasalanan. Tayo yung nag-report. Ang sisisihin yan, yung Pangulo. Diba? Tuloy natin. Anyway, napakinggan ko uli ang mensahe ni Pastor. Statement ni Pastor, hindi lang para sa lahat ng mga kingdom citizen, kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang sakit pakinggan. Sakit. Bilang isang Pilipino at bilang isang kingdom citizen. Traidor ka, Marcos. Narinig niyo yun. Si PBBM pa po ang naging traidor ngayon. Akalain niyo yun? Traidor daw po ang ating mahal na Pangulo. Sa papaanong naging traidor, no? Papaanong naging traidor yung ating Pangulo? Ang ginagawa lang pagtulong, 'di ba? Kinakalaban niyo yung ating mahal na Pangulo. Well, it's normal naman siguro na rumesbak pag mali na yung ginagawa niyo. Nilait-lait niyo. Inakusahan yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero, wala kayong mapatunayan. 'Di ba? Wala po kayong mapatunayan. Pag natinamaan kayo ng resback ng Pangulo, iiyak kayo. Katulad niyan ngayon. Sinugod kayo ng libu-libong kapulisan dyan sa Davao. Paano kasi sinabihan niyo yung Pangulo na weak leader ka, kuting ka. Tingnan niyo yung Agila ng Davao, naging sisiw na. Anyari? Ba't naging sisiw? Akala ko ba kasi Agila? Agila, tapos sabi nung sisiw, diba? Alam mo, John Lloyd Rapatan, message mo ako sa Facebook kasi putang ina mo ka, pag ikaw makita ko, tatagtarin kita ng bala, yung mawawasak at magiging giniling yung katawan mong putang ina ka. Ngayon, i-message mo ako. Diba? Huwag kang mag-angas dyan sa comment. Mai-stroke ka lang dyan, putang ina mo. Pag umpugin ko kayo ng nanay mo Gusto mo sampalin ko yung nanay mo sa harapan mo? Ha? Sampalin ko yung partner mo sa harapan mo? Tang ina mo. Pag apakan ko yung nanay mo sa pagmumuka papahirapan ko yung nanay mo, putang ina mo. Huwag ka magtapang-tapangan dyan. Message mo ako sa Facebook. Ito yung Facebook ko. Ito yung aking Facebook. Ayan.
Diyan mo ako i-message. Diba? Para updated ka rin sa akin, i-follow mo na rin yung Facebook natin. I-follow mo, putang ina, pag hindi ka nag-follow, ahambalusin kita. Ha? Pag sinabi kong mag-follow ka, kasi ako ang busing mo. Putang ina mo ka. Ha? Pag sinabi kong mag-follow ka, sa Facebook kong basher ka, mag-follow ka, baka tadyakan kita dyan. Pag hindi ka nag-follow. Ha? Baka tadyakan kita dyan. Baka, ito, ihambalos ko to sa pagmumukha mo. Message ka, dali. Patunayan mong may itlog ka at titi. Patunayan mo ngayon. Diba? Pero madali din naman akong kausap. Madali akong kausap. Kung gutom ka, message mo lang ako, ha? Ako'y maawain din ako, matulungin, at magbibigay ako ng ng pagkain ng manok para sa'yo. Ang tingin ko kasi sa'yo, manok. Manok na, alam niyo naman yung manok, kinakatay lang yan. Diba? Tuloy na tayo dito. Tuloy na tayo dito. Oo, wala na kaming galang sa'yo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino. Uy, walang galang sa rights ng mga Pilipino? Anong klaseng rights? Huwag mong nilalahat yung mga Pilipino. Kasi unang-una, wala kaming paki sa laban ninyo. Out kami dyan. Hindi kami makikialam sa laban ninyo. Kayong mga QGC kayo, mga kiyod-kiyod kayo, mga miyembro kayo ng mga kiyod-kiyod, wala kaming pakialam sa laban ninyo. Laban nyo yan. Di namin laban. Ngayon, kung naapakan yung karapatan nyo, feeling nyo lang kung feeling nyo, naapakan yung karapatan nyo, wala kaming paki. Kasi, mga bastos kayo. Diba? Oo, wala kayong mga silbi. Mga bobo kayong lahat, 'di ba? Feeling nyo kasi kayo diyan untouchable kayo. Nasanay kasi kayo sa panahon ni Digong. Ha? Pero iba na ngayon. 'Di ba? Luhod na kayo. Wala kang galang kay pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. Ay, wala. Huwag mo yung galangin. Wala namang problema kung hindi nyo gagalangin eh. Hindi naman sinabi ng Pangulo na, oy, kailangan galangin nyo ako. Walang sinabi yung Pangulo. Huwag nyong galangin. Walang problema. Patigasan na lang ng ulo. Patibayan na lang. Sino yung matira-matibay? Ganun yun. Ang tanong. Eto yung tanong. Kaya mo ba? Kaya nyo ba? Wala na nga eh. 'Di ba? Nagtatawag na kayo ng human rights. Tulungan nyo kami, human rights. Inaapakan na po yung pagkatain namin. Akala ko ba kaya nyo? Pero bakit? Nagtatawag kayo ng human rights. Herminio Salonga, shoutout po Pok ka kasi, sabi ni Maria Tolentino. Wait lang, bigyan natin to ng ng jacket. Yan. Nakikipagmatigasan kayo, hindi nyo pala kaya. Diba? Kayanin nyo. Kayanin nyo yung mga pagsubok. Diba? Ganda mo, sayang bulok. Kaya hindi po maganda. Tingnan nyo ikumpara nyo naman sa mukha ko at mukha niya. Ako po, kitang-kita yung mga pimples ko dito. Wala po akong filter. Pero ito, may filter yan. Patong-patong na filter yung nasa pagmumukha niyan. Paano pag tinanggalan ng filter yan? Lodge, miyembro ng Kiyod-Kiyod. Miyembro yan. Miyembro ng yan, ng Kiyod-Kiyod yan. Diba? Wait lang, bigyan ko lang to ng jacket. Tingnan nyo. May pimples po ako dyan, dikit namin mukha namin. O sino yung mukhang bangkay sa amin? Sino yung mukhang bangkay sa amin? Sige nga. Yan. Sige nga.
Jan Jane, shoutout po. Di ba? Buhay ka pa, para ka ng bangkay. Maghanap ka naman ng filter na hindi ka magmumukhang bangkay. Ba? Akala niya siguro ikakaganda niya yan. Ay, salamat po sa 829 thumbs up natin. Maraming salamat po. Kung meron ng pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yun. Ikaw yun. Kung sino yung pinakamasamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, isa ka na doon. Oh, sorry, naunahan kita. Ikaw yun. Ano na pala ako, magpagawa ko ng music video. Ikiud mo hanggang kaya ng buto, lalambot yan pag nasa Glory Mountain na. Pwede yun ano? Pwede paggawa tayo ng music video. Tapos may kumikiyod-kiyod na pastor, gaganon-ganon no? May kumikiyod-kiyod na pastor. Diba? Tapos nung tumunog yung alarm, may pulis, may pulis! Biglang tatalon dun sa sa tunnel na hubot-hubad. Ay, wag naman, ma-demonetize tayo dyan. Delikado. Diba? Alam nyo, bakit ko kayo pinaglalaruan dito? Dito sa live ko. Kasi hindi kayo karapat-dapat respeto. Kasi wala kayong respeto. Oo, wala kayong respeto sa Pangulo. Hindi kayo nagpapasakop sa batas. Diba? Paano ko kayo bibigyan ng respeto? Kaya nga ginagago ko lang kayo dito sa aking mga live. Diba? Pinaglalaruan ko lang kayo dito, hindi nyo alam. Respetuhin nyo muna yung Pangulo bago nyo makuha yung respeto namin. At itong mga nanonood sa akin, sabihin ko, respeto natin yan. Kung marunong ka respeto. Pero kung bastos ka, tingnan mo, pinagtatawanan ka dyan sa comment, oh. Ginagawa kang katawa-tawa dito. Ah, di ka na nahiya? Di ka na nahiya? Ginagawa ka lang namin laruan dito? Pinaglalaruan ka lang namin? Ang tingin namin sa'yo, Joker. ikaw yun. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami. Ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami talaga. Unang-una, yung mga kaibigan ko dyan sa Davao, sakop din ng Pilipinas eh. Ano sila? Food trip sila sa labas. So, yan yung isa sa nangyari sa Pilipinas. Marami. Tapos yung Pangulo tumutulong sa panahon ng nagkakaproblema yung bansa. May mga ayudang binibigay. Yun yung isa sa nangyayari sa Pilipinas. Oo. Tapos yung Kingdom naman, yung QGC, panay-paninira sa Pangulo. 'Di ba? Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung isa sa nangyayari sa Pilipinas. May kumakain, may naninira, may tumutulong. 'Di ba? Ang tanong, sino yung Sino yung hindi na dapat lumayas na kayo eh. Doon na kayo sa China kasi kitang-kita naman namin China yung mahal nyo. Diba? Doon kayo sa China. At nandito pa kayo sa Pilipinas. Mami Ami Lies, mega love shoutout ah. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. This is the right time. Oh yeah. Boom. The right time. You know, your English is good, but I need cash. This is the right time, baby. I thank you guys sa 892 thumbs up natin dyan. Nahiya pa kayong paabuti ng 1,000? Nahiya pa kayo? Huwag
kayo mahiya. Tayo lang naman dito eh. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitan nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses na... Utang ina mo. Utang ina mo, gago. Ha? False witnesses? Hindi nga kayang harapin ang pastor mo. Hambalusin kita ng titi ng kalabaw eh. Ay, ballpoint man, huwag mong hambalusin yan ang titi ng kalabaw. Ako lang, akin lang yan. O, tamo, nagsalita yung pastor mo. Ang sarap ba? Binababoy lang kita dito. Ang sarap ba? Pinaglalaruan lang kita dito. Nandiyan sa inyo sa Senado, lalo na itong hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya, pareho niyang walang kredibilidad. Gusto nimo idaan sa due process? Hindi nyo nga dinaan sa due process kami? Uy, hindi ka kasali. Ba't nakikisali ka? Tangina mo, si pastor lang. Ang hinahanap dito, hindi ka kasali. Ako. Kung ako siguro yung maging kanang kamay ng Pangulo, talagang malilintikan ka talaga sa akin. Pag ako yung naging kanang kamay ng Pangulo, lahat ng titira sa Pangulo, utang ina mo. Ngayon pa nga lang dito pa nga lang sa live ko, dinudurog-durog na kita eh. Paano pa kaya pag mangyari yun, ha? Baka pagsisihan mo yung mga pinagsasabi mo dyan. Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si Pastor, niya gusto nyo idaan sa due process ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? Ang kapal! Sa lahat ng presidente, ikaw ang pinakademonyo. Sorry wala na talaga kaming respeto sa'yo. Walang problema. Walang problema, hindi mo i-respeto yung aming Pangulo. Basta, kilala namin na isa ka sa, sa parausan. Parausan, yung puplok-plokin sa ating gabi. Pag medyo na late ng gising, dun sa likod dadaan. Kasi pag sa harap ka dumaan, mapaparusahan ka. Tama, di ba? Napaka-inosente ni Pastor. Kasalanan niya ba? Inosente pala. Press 1 sa nagsasabing sa naniniwalang manyakis ang pastor niya. Press 1. Inosente daw eh. Inosente daw. Press 1. Sa naniniwalang manyakis ang pastor niya. Kasi inosente daw po. Grabe yung pagka-inosente talaga. Oo. Diba? Inosente. Ang dami nag-press 1, Diba? Yung mga yan, yung mga nag-press 1 dyan, naniniwalang yan. Oo, may something ang pastor mo. Diba? Kasi hindi po tanga yung mga Pilipino para ma-brainwash nyo. Siguro noon, wala pang mga social media, wala pang mga internet, maaari pong mangyari yan. Diba? Maaari pong mangyayari yan. Pero ngayon kasi, halos lahat nakamonitor na ngayon sa social media eh. Alam na yung mga pinaggagawa nyo dyan. Kahit ano pang kuda nyo dyan, kasi may social media na, hindi nyo na mabibilog yung mga Pilipino. Wala na. Kita na ugali nyo eh. At eto ba? Yung sinasabing makadiyos? Ganito ba yung ugali ng isang makadiyos? Sabi nyo, tinuturuan kayo ng pastor nyo ng kabutihan, magpakababa. Ngayon ang ginagawa mo, pagpapakababa ba yan? Kasi ang ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon, magpakababa ka lang at iangat ka. Pero itong ginagawa mo, pagpapakahambol ba yan? Ha? Nagpapakahambol ka ba? Ano yung ginagawa mo dyan? Parang gigil ka.
Tama si si Ramil. Oh, alam mo yung sabi ni Ramil? Oh. Wait lang, may kumakatok. Nalock pala namin yung bahay. Okay. Tuloy natin to. Nagkaroon siya ng best friend na isang napakagaling na presidente. Bakit? Naiinggit ka kasi hindi mo kayang gawin kung anong ginawa ni Duterte. Hindi talaga. Hindi talaga kaya ng Pangulong Bongbong Marcos gawin yung ginawa ni Digong. Kasi unang-una, ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi mamamatay tao yan. Oo. At walang dapat kainggitan sa tatay mong inutil na ngayon. Okay? Wala. Kasi, sino ba ngayon yung maiinggit sa war on drugs na yan? Oh. Sino? Sino ba? Kayo, maiinggit ba kayo sa war on drugs ni Digong? Naiinggit daw po yung ating Pangulo sa nagawa ni Digong. Wala. Ang sabihin nyo, kayo yung naiinggit sa Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, oo, kahit saang bansa magpunta ang aming mahal na Pangulo, welcome ang aming mahal na Pangulo. Pero, ang inyong Digong, China lang ang kayang puntahan. Alam mo ba pag China, pag made in China, madaling masira. Pupunta ka na nga lang sa isang lugar, yung wala pang kwentang lugar. Ha? Ay, salamat po kay Ma'am Edna Niket. Ayan, maraming salamat po sa yung pakulay. Ayan, salamat po. May jacket ka na po ba? O, ayan, bigyan kita ng jacket. Hello po, Sir Ballpoint Man. Pa-shoutout po, watching from UK. And Ma'am Edna Niket, maraming salamat po sa iyong pakulay sa ating live ngayon. Ayan. Ang aming Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, Jed Pilayo, shoutout po shoutout sa'yo, member pala si Jed Pilayo ng ating channel. Ang aming mahal na Pangulo, mga bigating bansa, yung iba't ibang klaseng bansa, welcome siya doon. Pero si Digong, China lang ang kaya niyang puntahan, ginawa pa siyang aso. Ginawa pa siyang aso ni Xi Jinping. Nakakahiya ka naman. Aso ka lang pala ng China. Kaya, kayo yung nainggit sa aming mahal na Pangulo. Huwag mong babalik ta rin. Ha? Kasi unang-una, ang aming mahal na Pangulo, tahimik lang yan. Hindi nga nagsasalita sa Digong nyo eh. Pero kayo, bato ng bato sa aming mahal na Pangulo kasi namumunga ang aming mahal na Pangulo. Tama? Kasi kayo yung mga gutom na banat ng banat or bato ng bato sa punong namumunga kasi patay gutom kayo. Ha? Oy, salamat po kay Ma'am Ma'am Marial 0105. Salamat po sa iyong pakulay sa ating live ngayon. Ayan, bigyan po kita ng kulay. Jakitan po kita. Ayan, maraming salamat po sa mga blessings niyo diyan na mga super chats. Maraming salamat po. Ayan yung PBBM mo, namumunga oh. Namumunga po ang ating mahal na Pangulo. Binato ngayon ng mga patay gutom yung bunga ng puno. Kasi patay gutom mo gusto kang kumain eh. Tapos ngayon, babalik ta rin mo? Inggit ang Pangulo? Kay Digong? Anong
Nakakainggitan! Yung tulay na pinagawa ni Digong na umuuga-uga? Yung 600 million ba yun? Yun ba yung dapat kainggitan ng Pangulo? Toothpick yung yung haligi? Hindi na pa kinabangan yung tulay? Yun ba yung dapat kainggitan? Ha? Oy, shoutout kay Rishi Licious. Ayan, bigyan natin ng jacket. Andito yung mga kakamping. Siyempre, mga kaibigan natin yung mga dyan. Mga kakamping, diba? Kasi, tingnan mo yung mga kakamping, ha? Kakamping at mga Marcos, magkalaban po yan. Pero nagkakaisa po ngayon kasi maganda po yung pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Diba? Nagustuhan po nila. Ay, yung totoo. Pero itong mga didishits, may sarili kasi itong interest. Nakatikim kasi ito ng mataas na kapangyarihan, mataas na posisyon, nasarapan. Ayaw na sanang pakawalan, nasarapan eh. Ay, shoutout kay Francis Tindugan magandang gabi. Nakatikim ng pinakamataas na posisyon eh. Nung bumaba, kinulang, sabi niya, kulang pa, parang gusto ko pa. Tuloy natin. Hindi nyo kayang pantayan. Hindi talaga kayang pantayan. Hindi talaga kaya kasi unang-una, hindi kayang pantayan ng Pangulo yung war on drugs kasi hindi nga yan yung gusto ng Pangulo. Pangalawa, hindi rin kayang sabayan ng Pangulo yung ginagawa ni Digong na ginawa siyang aso ng China. Kinalian sa liig. Sabi ni Xi Jinping, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu. Ha? Sabi naman ni, ng kanyang tatay, yun yung rule ng tatay mo. Natatakot kayo kay Sara? Bakit? Kasi masasayang yung yung mga taxpayer kasi kami. Masasayang kung mapupunta lang kay Sara. Kami mismo yung nasasayangan. 'Di ba? Kami. Pangalawa, hindi namin kailangan ng walang laman yung utak. Yung puro itok, hindi ko po comment. Diba? Okay, Page React, shoutout po Kasi kayang gawin ni Sara kung anong nagawa ng tatay niya. Yes, kaya talaga. Yung maging aso sa China. Siya yung magiging susunod na aso ng China. Diba? Tatalian siya dito. Gagawing aso. Sabi, ulitin niyo si Jinping. Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu! Ang sasabihin naman ni Sara, Xiao Wanqing wow 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 wow. Ay, salamat po kay Mama Maria. Salamat po sa iyong pakulay dyan sa ating live ngayon. Ayan, salamat po sa blessings. Ayan, thank you po. Shoutout kay Mama Maria. May jacket ka na po ba? Bigyan natin ng jacket. Ayan, wala pa. Ayan. Para hindi ka po masako ng mga dyan. May mga kurimaw dyan sa live eh. Hindi talaga may iwasan. May kurimaw dyan. Tuloy po natin. Baka pwedeng sobra pa. Kaya ngayon, anong mga pinagagawa nyo? People's Initiative. Dahil Dahil gahaman kayo sa kapangyarihan. Gusto nyo magstay dyan sa power. Ilang taon pa lang ba yung Pangulo? Uy! Ilang taon pa lang yung Pangulo? Wala pa, hindi pa tapos yung 6 years. Natural mag-i-stay talaga. Kasi tatapusin yung 6 years. Hindi na kayo makapag-antay. Relax lang. Kasi may 2028. Yung manok ninyo, turukan ninyo ng vitamins yan. Para hindi na mag-itok-itok sa darating na eleksyon. Para pag may kadebate yan, gumana, mag-function yung utak. Diba? I-training nyo yung inyong manok. Tingnan na lang natin magkakaalaman sa 2028. Oo. Kung hindi may extend yung ating Pangulo,
Hindi, marami nga nagsasabi dyan na extend daw si PBBM ng 6 years. At maraming napikon. Maraming mapipikon yan pag nag-comment kayo ng ganyan. Try nyo yung papasok kayo. Sinusubukan ko yan eh. Bigla akong pumapasok sa live ng kalaban. Tapos, comment ako doon. Extend PBBM 6 years or 20 years. Ay putang ina, inaway ako. Hinahid pa ako. Ang kapal daw ng mukha ko. Paano naging makapal yung mukha ko? Wala nga akong filter. Ito yung makapal yung mukha, oh. May filter. Hindi, wala na. Every time na papasok ako sa kalaban, wala. Hinahide po ako doon. Hinahide po ako. Diba? Patuloy natin. Pues, hindi mangyayari yan. Lalo na sa ginagawa nyo ngayon kay Pastor. Tapos gagawa nyo pa ngayon, nakipag-connivance pa mo kayo dito sa mga Amerikano? Idol na mong Amerikano eh. Kabalo namang ang Amerikano nga mas nindot man ang Amerikano kumpara sa mga inchik, mga gagmay man ang mga oten. Kini mga Amerikano na dagko, manig mga tarugo. Ganahan sa Pilipino. Yusip. Para ano? Kasi hindi nila magawang malitis doon sa Amerika dahil wala silang Gigil. Huwag kang masyadong magalaw ha. Halatang halata yung filter. Itang matibay na ebidensya. Kaya ngayon, nakipag-connivance kayo sa inyo? Anong papakita nyo? Iyang mga witnesses ninyo, na isang witness nga dyan, nilitis na dito, dideny manggani dahil... Yes! Nadinay. Natural, madidinay yan. Presidente si Digong. Mayor yung anak niya dyan sa Davao. Kaibigan niya si Kibuloy. Tapos kakasuhan mo si Kibuloy. Matik, dismiss yan. Oo. Huwag mong gagawin tanga yung mga Pilipino. Eto ngayon. Yung kinaso ngayon kay Kibuloy, subukan yung ipa-dismiss. Sige nga, kung ma-dismiss nyo, ipa-stop nyo nga kung talagang powerful yung pastor nyo. Eto ngayon. Ipa-dismiss nyo. Diba? Wala siyang klarong ebidensya dahil isa siyang bayaran at dahil isa siyang fake. Tapos inanaan niyo si pastor? Problemado ka na ngayon, Kasi pag etong pastor mo, wala na talaga to. Forever na yan, makukulong yan. Maniwala ka sa akin, may Amerika pa nag-ahabol sa pastor mo. Ang tanong dito, yung kabuhayan nyo, kumusta kaya? Kasi I'm sure matitigil lahat yan. Baka yung kingdom na yan, hawakan na ng gobyerno yan. Oo. Baka lang naman. Pero hindi pa naman sure. Napaka-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto kundi ang kabutihan ng tao. Wala siyang ibang gusto kundi yung karne ko. Ay, minsan nga nandun kami sa Glory Mountain. Naalala ko yung ang title ng movie, Pluk-Plukan. Nakakaiyak talaga. Yeah? Pero ginanyan niyo siya. Kumuha ng towel. Punasan yung sipon. Ay, naku po. Yung apakadugyot mo. Ba't kamay mo yung pinampuna sa sipon? Uy. Ba't ang towel? Mga nanonood dito, bastos ka. Anong mabaho ba dyan? Nakatakip ka sa ilong mo. Ba't naamoy mo yung utot mo? Kaya kaming dito sa kingdom. Sige. Pastor, sabihin mo lang. Sabihin mo lang, Pastor, ano? Saan, kailan?
Tatayo at handa naming ialay ang buhay namin. Ialay mo na, dapat noon pa niyo pa. Alam nyo, nung nagkakagulo dyan sa, tawag dyan, sa kingdom nyo, dapat inialay nyo na yung buhay nyo. Pero kung papansinin natin sa mga balita, video, ang nag-aalay ng buhay, yung mga matatandang nanlilimos. Pero yung mga pastoral, nandun sa aircon, nagpapalamig. Hindi man nakipagsiksikan dun. Anong sinasabi mong iaalay mo yung buhay mo? Hindi ka nakipagsiksikan dun eh. Nandun ka ba? Ha? Wala kang ginawa. Kundi magdadadakdak ka lang dyan, sasabihin mo, iaalay mo yung buhay mo. Pero tingnan mo, mga matatandang manlilimos yung nakipagbungguan doon sa mga kapulisan. Kayong mga pastoral, nasan kayo? Andun kayo sa office. Doon kayo doon kayo nagtambak. Doon kayo nagmamaritisan. Paano mo iaalay yung buhay mo niyan kung nasa opisina ka lang? KO! Madali lang kasi magsalita. Madali lang magsalita na iaalay ko ang buhay ko. Sa social media lang. Social media lang. Pero in real life, sabi niya, bahala kayo dyan bahalag mga matay mo diha. Oh. Diba? Wag ako. Para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kapwa ako Pilipino, tama na. Tama na ang kademonyohan ng administrasyon na to. Uy! Huwag mo kaming hikayatin. Wala kaming pake. Anong kapwa ko Pilipino? Pilipino kami pero hindi ka namin kapwa. Huwag mo kaming tatawagin. Hindi. Nako, hindi. Magkaiba tayo. Hindi mo kami kapwa. Ha? Buang kang bayana kang anong tawagan mo kung mong kapwa. Tao kami, kayo tae. Ba't na? Hindi tayo magkauri. Kami? I-recruit mo pa kami? Amo nang re-recruit oh. Ni-recruit po tayo. Nanawagan pa nga. Tama. Di ba? To. Kung nagawa nila yan kay pastor, na ma-impluwensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Wala namang ginawa yung Pangulo sa ordinaryong tao. Actually, maraming hayahay ngayon ng mga ordinaryong tao. Pero yung hindi ordinaryong tao na makapangyarihan kuno at anak ng Diyos, siya yung namumroblema ngayon. Kami, ordinaryong tao kami. Pero ang sarap ng buhay namin kasi apakaganda ng ating Pangulo. Apakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo sa ating bansa. Ordinaryong tao lang kami. Diba? Tulong-tulong tayo. Oy, huwag mo kami damay. Kayo lang. Papayag po ba kayo? Tulong-tulong daw tayo. Inire-recruit tayo. Press 1 sa gustong sampalin yung babaeng ito. Dahil recruiter pala ito. Press 1 sa gustong sampalin yung babaeng ito. Press 1. Nire-recruit po tayo eh. Na virgin na yan ay, grabe si Bintagos ha. Kita mo yan, babae ka. Ang daming gustong sumampal sa'yo dito. Gusto kang sampalin ng katotohanan para maalog daw yung mo, yung utak mo. Tama, dami oh. Suluhin nyo. Wag daw kayo mandamay, suluhin nyo lang. Sabi ni Ave Escalona. Ang dami nag-press 1. Ikaw kasi tulong-tulong daw mukha mo. Natatawa ako sa mga comment dito. Natatawa ako sa mga comment ng mga natin dyan. Gustong sumampal dito sa babaeng ito. Mga kapwa Pilipino, nananawagan ako sa inyong lahat. Ay, ayan, nanawagan na. Nanawagan na. Nanawagan na. Magkaisa tayo. Makipagkaisa daw tayo sa kanila.
Grabe. Ako, hindi ako papayag yan. Oh, kayo lang magkaisa dyan. Wag nyo kami idamay. Diba? Kasi ayaw naming ma-involve sa mga... Ayaw naming magpamiyembro sa mga kiyod-kiyod member. Oh, kayo na lang magkiyod-kiyod dyan. Magkiyod-kiyod gabi-gabi. Magkiyod-kiyod kayo gabi-gabi. Araw-araw, minuto. Wala kaming pake. Ah. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect. Pastor, no matter what. Baliktad na yata. Akala ko ba si pastor yung magpo-protect sa inyo? Bakit kayo na yung magpo-protect sa pastor nyo? Sino ba talaga yung powerful sa inyo? We will protect pastor no matter what. Ala, nakabaliktad na. Ba't nabaliktad? Wait lang. Tatawanan muna kayo ng demonyo. Demonyo. Sino ngayon yung poprotektahan? Akala ko ba makapangyarihan ang pastor mo? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, hugutin mo yung tayo mo at gawin mong bato. Ayun yung hamon. Yun yung hamon. Ayun tuloy, nilait ka ng demonyo. Hindi pala ikaw yung anak ng Diyos. Ikaw pala yung puprotektahan. Jesus Mariusip. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution. Yun lang po ang masasabi ko sa ngayon. Pasukuin mo na yung pastor mo. Ayun na si Gyaw-Yaw diha. Wag ka nang daldal dyan. Ang pastor mo, ang pasukuin mo. Daming alam nito Kapit-bisig tayo, kapwa ako Pilipino. Para sa magandang bukas ng bansang Pilipinas natin. Para sa Pilipinas nating mahal. Yun yung video niya. Yun po yung kanyang video para daw sa Pilipinas nating mahal. Alam nyo, hindi nyo mahal yung Pilipinas kasi may pansarili kayong interest. Diba? May pansarili kayong interest dyan. Kasi mukha kayong pera. Kung mahal nyo yung Pilipinas, mahal nyo yung mga Pilipino, bakit hinuhututan ninyo yung mga Pilipino, nililimusan nyo pa? Imbis kayo yung magbibigay dapat kasi mahal nyo, diba? Pero bakit nililimusan nyo pa? Mukhang baliktad yata. Mahal nyo yung mga Pilipino. Kayo yung magbigay. Bakit kayo yung nanghihingi dyan? Yun yung ano natin dyan. Ma'am Eva Erev, shoutout po Magandang gabi. So anyway, yun lang po yung ating video ngayon. At syempre, eto na yung sinasabi ko sa inyo. No? I-mass report po natin yung kanyang Facebook. Gigil siya eh. Sakyan natin yung gigil niya. Okay? Sakyan natin. Ibababa ko yung link ng kanyang Facebook. I-mass report natin. Sabay-sabay po nating i-report yung kanyang Facebook. Yan, binababa ko na. Kasi magtatapos na rin naman tayo eh. Eto na. I-report natin yung kanyang Facebook. Ayan, binaba ko na. Puntahan nyo na po. Dahil ako'y magpapaalam na muna. Ayun na, maraming salamat po sa sumama sa ating live ngayon. Sa mga nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscriber. Sa mga nag-thumbs-up, nag-like ng ating video ngayon. Nag-like, maraming salamat. Sa mga nagpalipad ngayong gabi. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga blessings na ibinibigay po sa atin. Ayan, maraming salamat. Okay? At sa mga nanood sa atin ngayon, maraming salamat sa mga silent viewers dyan na mahihiyain mag-comment. Hindi ko man mabasa lahat yung inyong pangalan, pero nakikita ko po yung inyong mga pangalan dyan. Shout out at magandang gabi po sa inyong lahat. Abangan nyo po mamaya, may upload po ako. Okay? May upload po ako mamaya. So, abangan nyo po yan. So, once again, ibababa ko po yung Facebook ng babaeng ito. Sabay-sabay po nating i-report. Yan.
At meron din po akong Facebook page dito. Kita-kita po tayo sa Facebook kasi magla-live din po ako minsan sa Facebook. Yan po yung aking Facebook. Search nyo lang yan at lalabas po yan. Okay? Ballpoint Man 2.0. Ayan ha. So maraming salamat guys. Ingat-ingat po palagi. Huwag nyong kakalimutan ha. Huwag kayong magpapabrainwash dito sa mga kulto na to. Focus lang po kayo sa katotohanan. Okay? Ingat guys. Bye-bye. Febe Remedio. Shoutout po Okay guys.